Pakiusap nito sa COMELEC, pakinggan siya sa kanyang concern o ipinapahayag. Ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay wag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines. At the start of the day at habang nagbobotahan yung tao at habang nagpiprint ng election return. Imbis na bigyan ito na aksyon ay tila nataranta ito at tumantong pa sa demandahan at pagdiskwalipika dahil lang sa opinyon nito kung paano pwedeng madaya ang eleksyon. May mga pulis dito ngayon, sinervisyoan ako ng warrant of arrest, so I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Bakit gano'n na lang ang kanyang reaksyon sa isang IT expert na kumakandidato din ukol sa suhestyon nito ang posibleng madaya ang botohan kapag nakakunik ito sa internet? And we're now joined by Commission on Elections Chairman George Garcia for Hot Copy today. Chairman Garcia, good morning to you. Good morning, Ma'am Karen, and good morning to all the televiewers. Siya ang abogado noon ni Pangulong Marcos Jr. nung nagprotesta ito laban kay VP Leni. At siya ngayon ang nakaupo bilang chairman ng COMELEC na mangangasiwa sa botohan ngayong eleksyong 2025 na inappoint ni Pangulong Marcos Jr. Ano sa tingin nyo? Bakit gano'n na lang ang reaksyon ng COMELEC chairman na ito? Imbis na magpasalamat sa impormasyon at bantayan ang posibleng butas ng voting machine. Ito rin kaya ang dahilan kung bakit kumpiyansa si Marcos na 12-0 ang kandidato niya sa eleksyon? God save the Philippines. At gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado